Itago niyo na po ako sa pangalang Marie. Tubong Malolos, Bulacan. At nangyari ang kwentong ito taong 2003 na magsimula ako magtrabaho bilang isang psychiatric nurse sa isang lumang mental hospital dito sa amin. Kung hindi nyo pa nararanasang pumasok sa ganong klase ng pasilidad, mahirap ito ipaliwanag. Hindi ito kagaya ng malilinis at maliwanag na hospital na nakikita natin sa Maynila. Ang gusali namin, luma na. May mga malalaking bintana ito na may rehas. Makapal na bakal ang pinto ng bawat silid. At mahahaba ang pasilyong kahit konting hakbang mo lang ay nag-e-echo. Sa araw pa lang ay nakakakilabot na. Paano pa kaya akong gabi? Bago ako nasanay ay halos araw-araw ako natatakot. Maraming pasyente ang nagwawala. Sumisigaw na para bang may kaaway na hindi mo nakikita. May mga umiiyak din at bumubulong lang maghapon. May biglang tatawa na malakas. At kung mahina ang loob mo, ay hindi mo talaga kakayanin ang ganitong trabaho. Pero habang tumatagal, natututo ako makisabay. Natutunan ko kung paano sila pakalmahin, kung paano kausapin, kung paano intindihin kahit hindi mo lubos na mauunawaan ang pinagdadaanan nila. Sa lahat ng mga pasyente, may isa talagang tumatak sa akin. Si Mang Tomas, pasyente sa room number 7. Si Mang Tomas, kung tutuusin mo, ay hindi mo aakalain may malubhang sakit. Tahimik ito at maayos rin makipag-usap. Hindi nananakit, hindi sumisigaw. Madalas na nakaupo lang. Nakatitig ito sa malayo na para bang mahihintay. Kung makikita mo siya sa labas, iisipin mong isa lang siyang normal na tatay na tila ba pagod sa buhay. Pero iba ang nakalagay sa record niya. Nakakulong siya noon dahil sa kaso ng pananaga. At ang pinatay niya, ang kanyang mismong nanay at ang kanyang sariling anak. Ayon sa mga dokumento, hindi raw siya basta nagagalit. Hindi rin ito nagdodroga o umiinom ng alak. Ang sabi niya mismo, paulit-ulit at iisa ang dahilan. Aswang ang nanay ko at kinain niya ang anak ko. Nung unay, hindi ko ito halos maunawaan at mahirap ding paniwalaan. Tahimik ito lagi na parang hindi makabasag pinggan. Ang kwento sa akin ng mga staff noong panahong dinala siya dito, halos gabi-gabi raw siyang nagwawala. Sumisigaw siya at umiiyak at hindi tumitigil sa pagsabi ng, "Aswang ka! Pinatay mong nanay ko!" At kahit sa kulungan pa daw, bago siya dinala doon, nananakit ito ng kapwa preso. Kailangang itali para lang tumigil. Pagkalipas ng ilang buwan sa ospital, kumalma ito. Hindi na ito sumisigaw at hindi na rin nananakit. Pero may mga pagkakataong bigla na lang itong titigil sa kanyang ginagawa. Tapos bubulong sa hangin na para bang may kinakausap na hindi mo makikita. Isang araw, ako lang naka-duty sa ward niya. 24 hours. Tahimik ang buong pasilidad nun. Doon ako nagkaroon ng pagkakataong makausap siya na matagal. Mang Tomas, magandang araw sa inyo. Tanong ko habang inaabot ang gamot niya. Kung sakali pong makalabas kayo, saan po kayo unang pupunta? May uuwian po ba kayong pamilya? Umiling siya. Mabagal. Saka tumingin sa akin. Wala na. Wala na akong mauuwian. Wala na akong kamag-anak na naririto. Mas mabuti pang dito na lang ako mamatay.
May bigat sa boses niya na hindi ko malilimutan. Para may mga dinadalang hindi niya kayang ibahagi. Pero nagpatuloy ito sa pagsasalita. Hindi ko na nanaising bumalik. Lalo na sa lugar na yun. Kung saan ko nakita na kinain ang sarili kong anak ng aking sariling ina. Nanlamig ako noon, Sir Kano. Parang may dumaan na hangin sa batok ko. Kinain po? Mahina kong tanong. Ano pong ibig niyo sabihin? Dahan-dahan itong huminga at tumitig sa akin ng diretsyo. Aswang nanay ko. Bata pa ako eh. Alam ko ang lihim niya. At doon nagsimula ang pinakamadilim na kwento na narinig ko sa buong buhay ko. Tahimik lang ako nakatayo noon sa tabi ng kama ni Mang Tomas. Sa bawat salita lumalabas sa bibig niya, parang bumibigat ang hangin sa silid. Hindi na ako nagsalita at hinayaan ko na siya magkwento. Bali ang kwentong ito ay parang sa POV niya, Sir Kano, nang makwento ko na maayos. Grade 2 lang ako noon nung una ko mapansin. Gabi yun. Hating gabi halos na nagising ako kasi para may humahagihik sa labas ng bahay namin. Nasa baryo ito sa may bundok ng San Miguel noon. Kubo lang ang aming bahay at gawa ito sa kawayan at tanging gasera lang ang ilaw. Sa paligid namin ay puro taniman na mais at palay at malayo-layo pa ang mga kapitbahay. Bata pala ako ay sanay na ako matulog sa banig at magising sa tunog ng mga palaka at kuliglig. Pero sa gabing yun, kakaiba ang tunog na gumising sa akin. Sumilip ako sa dingding. At sa labas, nakita ko si nanay. Nakaupo ito sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakatakip ng puting tela ang buong katawan niya. Pero lumalabas ang mahabang buhok nito. Hawak niya ang sasisidlan na parang baon ng nyog. Akala ko nga ay nagigib ng tubig. Pero na tumapat ang gasera, nakita ko na kulay pula yung laman ng bao. Nanlaki ang mata ko noon, pero hindi ako kumibo. Nanay ko yun at hindi ko iisipin na tanungin kung anong ginagawa nito. Pero binalot pa rin ako ng takot. Kinabukasan, nagtanong ako kay tatay. Tay, anong ginagawa ni nanay sa gabi? Pero pinutol ako ni tatay sa pagsasalita. Huwag kang maingay. Huwag kang masalita tungkol sa nanay mo. Tandaan mo yan, Tomas. Hindi na ako nagtanong. Pero mula noon, gabi-gabi ko pinagmamasdan si nanay. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Isang gabi sinundan ko siya. Nakayapak ako at tahimik na nagtatago sa halamanan. Dinala niya yung bao at saka nagpunta sa gitna ng bukid. Doon, sa ilalim ng buwan, nakita kong inalis ng nanay ko ang damit niya. Akala ko'y maghuhubad lang, pero hindi pala. Hinubad niya ang balat niya. Naninigas ako sa kinatatayuan ko. Parang may kung anong siper ito. At hinila niya at isa-isang inalis ang balat niya. Naiwan lang yung laman. Parang katawan na walang balat. Nakita ko lahat. Yung ugat, litid at kalamnan niya. Walang ano-ano'y lumipad ito. May pakpak siya. Malalaki na parang paniki. Naiwan yung balat niya doon sa damuhan. Naglakad ako at lumapit para tingnan ito. Amoy dugo at amoy bulok. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Nagtago na lang ako nung bumalik siya. Pagbalik ni nanay, bumaba ito at bumalik sa balat niya na iniwan kanina. Parang isinuot niya ito ulit. Nilagay niya ang balat niya na parang damit. Pagkatapos ay para bang walang nangyari at bumalik ito sa bahay namin. Doon ko nalaman na may tinatago ang pamilya namin.
Halos manigas ako sa kwento niya, Sir Kano. Magmula noon kasi, iba na raw ang tingin niya sa kanyang nanay. Pero walang nakikinig sa kanya. Kahit ang tatay niya na tila alam ang lahat, palaging sinasabi sa kanya, "Tahimik ka lang, Tomas. Para sa ikabubuti mo ito." Tumanda si Mang Tomas dala ang lihim na yon hanggang sa siya na mismo nagkapamilya. May asawa na siya at may anak na babae. Pero isang gabi, habang wala siya sa bahay, may isang kahindik-hindik na pangyayari. "Pag-uwi ko," sabi niya, "wala yung anak ko sa duyan. At si nanay ay nasa kusina naman. Pawis na pawis ito at may inaapoyan sa kawa niya." Nung paglapit ko, tumigil siya sandali, Sir Kano. Nanginginig ang kamay niya. Kitang-kita ko sa mukha niya na mabigat pa rin ang kanyang alaala kahit ilang taon na ang nakalipas. Nakita ko bungo ng sanggol sa ibabaw ng lamesa. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig doon, Sir Kano. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. "Nanay ko," sabi niya, "kinain ang anak ko. Kaya ko siya pinatay." Tumahimik lang ako. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Parang natuyuan ako ng lalamunan. Si Mang Tomas nakaupo lang sa kama at nakatanaw sa kawalan. Parang hindi niya ako nakikita. Tahimik lang ito na parang nawala ng kaluluwa. Doon ko na napansin na malamig na ang buong ward kahit walang bukas na bintana o aircon. Tinitigan ko siya na matagal at kahit may awa ako sa kanya, ramdam ko pa rin ang kakaibang kilabot. Noong gabing yun, hindi na ako nakatulog. At sa bawat pagdilat ko, parang naririnig ko ang mahina niya boses. "Aswang ang nanay ko. Kinain niya ang anak ko." At mula noon, naiiba na ang pakiramdam ko sa ospital na yon. Hindi ko alam kung lahat ba ng mga kwento ng pasyente buwan ng sakit nila o kung ang ilan ay totoo. Pagkatapos na pag-uusap namin noon, Sir Kano, ilang linggo ang nakalipas, ay pumanaw si Mang Tomas. Tahimik ako nakatayo sa harap ng nurse station noon. Hawak-hawak ang chart niya habang paulit-ulit sa isip ko ang huling beses kami nag-usap. Sa kabila ng lahat, kahit anong isipin ko, hindi ko maaalis ang bigat ng sinabi niya tungkol sa kanyang ina at anak. Isang kasaysayan na parang bangungot na inilihim na mahabang panahon. Hindi ako nakadalo sa libing niya. Sabi ng ilang kasama ko, iilan lang daon dumalo. Walang kamag-anak na napakita. Walang bumisita. Tila walang gusto magbalik tanaw sa buhay na matandang yon. At sa totoo lang, doon ako unang nakaramdam ng kakaibang awa. Isang taong puno ng sakit at galit, ngunit tila walang sino man na nakakaalala sa kanya o may nagmamahal. Pagbalik ko sa trabaho, napansin kong tila tahimik ang ospital, lalo na sa room 7 kung saan siya na-confine noon. Madalas kong iniisip na baka yun ang dahilan kung bakit mas malamig ngayon ang pasilyo doon, dahil nawala ang presensya ni Mang Tomas. Pero habang lumilipas sa mga linggo, may kakaiba akong napapansin. Kapag mag-isa ako sa pasilyo doon, may naririnig akong tila mahihinang kaluskos mula sa silid niya. Wala namang ibang pasyente doon, ngunit parang may gumagalaw sa loob. Minsan, akala ko may tao sa loob, kaya napapasilip ako. Pero palaging wala. Tanging ilaw lamang sa kisame at ang walang lamang kama. Noong una ay hindi ko pinansin. Sabi ko sa sarili ko na baka pagod lang o imahinasyon. Pero isang gabi, habang inaayos ko ang mga papeles bago umuwi, bigla kong narinig ang mas malinaw ang boses. Mahinang mahina ito, pero malinaw na sinasabing, "Aswang ang nanay ko. Kinain niya ang anak ko."